daming verse, no? Dami ring topic, no? Daming ganap na nangyari, no? Una, kinausap ng anghel si Zechariah, tapos kinausap ng anghel si Mary, at pinanganak nga itong si John the Baptist. Ngayon naman, ang kapanganakan ng ating Panginoon. So ang message po natin ngayon ay nahati sa dalawang parts. Yung una, the birth of Jesus Christ. The second one ay yung the shepherds and the angels. Ayan. So yan yung pag-uusapan natin ngayon. No? So bago tayo pumunta dyan, manalangin muna po tayo para bigyan tayo ng guidance ng ating Panginoon as we study His Word today. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama sa inyo pong sa simbahan pong ito. We pray, Lord, na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at nawa, Panginoon ko, kayo po ang amin pong makilala. Si Jesucristo po ang amin pong maitaas sa oras na ito, Ama. Gamitin niyo lamang po ako bilang kasangkapan at pagpapala sa bawat isa, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, mag-start na po tayo sa first part ng ating message sa umagang ito, the birth of Jesus Christ. In verse 1 to verse 3, kung titingnan po natin yung mga dala nating Biblia, kung meron man po, no, ay makikita natin dito yung God's superior plan to everyone else. To everyone else. God's plan is superior to everyone else, no, sa mga plano ng sino man. No? At dito nga sa verse 1 to 3, makikita natin dito yung historical frame na ginawa ni Lucas para patunayan na yung kapanganakan niya ni Kristo ay totoo. Pinakita dito ni Lucas na totoo yung kapanganakan ni Kristo sa pamamagitan ng mga isinulat niyang mga pangalan, mga kilalang pangalan sa chapter na ito. Kung matatandaan natin dun sa Luke chapter 1, nung nag-preach ako about sa pagpapakita ni Angel Gabriel kay Zacchaeus, ay kay Zechariah, ay nandoon yung napakagandang pagsulat ni Lucas, di ba? Sinimulan niya kay John the Baptist, kay Maria, at papunta na nga kay Kristo. No, napakaganda lang time frame, yung timeline ng pagkakasulat ni Luke sa time na ito. No, para ipakita sa receiver ng letter na ito, ng book na ito, na totoo nga yung pagkasilang ni Jesus Christ. No, sino nga ba yung receiver ng book na ito? Si Theophilus, tama ba? Natatandaan niyo pa ba, mga kapatid? So yan. Okay, dito sa verse 1, makikita natin dito that the birth of Jesus Christ occurred during the reign of Gaius Octavius o Octavian, better known as Caesar Augustus. Nabasahin natin yung verse 1 para mas klaro. Sabi dito, in those days, a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Kuya Edson, sino nga ba itong Caesar Augustus na ito? Ito ba yung artista na pinapalabas sa pelikula? Hindi, Cesar Montano yun. No? So, ayan. Sino nga ba itong si Caesar Augustus? Who is Caesar Augustus? Papakilala ko po siya sa inyo. No? Siya po ay isa sa mga kilalang mga emperor that time. No? In fact, siya ay great-nephew of a well-known Roman dictator or Roman ruler na si Julius Caesar. Itong si Augustus ay apo sa kapatid ni Julius Caesar na ang pangalan ay si Julia Minor. No, in fact din, si Julius Caesar din ay naging mentor ni Augustus upang maging bihasa siya sa politika at sa pakikipagdigma. So meaning, itong lolo niyang ito, inadapt din siya at sinasama-sama sa mga gera-gera hanggang sa nasanay itong batang si Caesar Augustus sa pakikipagdigma at sa pagiging leader ng isang mga pangkat. Okay? And also, in his time, he was the sole ruler and the first emperor of the entire Roman world by defeating all his rivals. Nung namatay na yung kanyang lolo, na si Julius Caesar, siya yung pinamahala sa kanyang mga nasasakupan. At that time, meron ding isang kilalang tao na masasabi nating kanang kamay ng kanyang lolo na si Julius Caesar, ang pangalan ay Mark Antony Fernandez. Hindi, biro lang, no? Si Mark Antony. At that time, itong Mark Antony na to,
Gustong-gusto niya rin makuha yung kapangyarihan nitong ni Augustus. At sa madaling salita, tinalo ito ni Augustus sa isang labanan kasama yung Queen of Egypt na si Cleopatra. No? So, sa madaling salita, naging tanyag yung pangalan nitong si Augustus. At siya ay naging pinakaunang emperor ng Roman Empire, no, ng Mediterranean region. Ano pa, Kuya Edson? He was also considered one of the greatest Roman emperors. Yan. So napagbaliktad ko pala, no? So yan, siya ay na-consider bilang isa sa pinakadakilang emperor that time. Sino-sino ba yung mga Roman emperor na kilala natin? Si Constantine the Great, di ba? Si Nero rin, na nagpahirap sa mga Kristiyano that time. Pero siya ay taliwas ni Nero. Siya ay isang dakilang leader ng Roman Empire. Bakit siya naging mabuting leader? Bakit siya naging isa sa mga greatest emperor that time? Kasi nga nabago niya yung Mediterranean region, yung sinasasakupan ng buong mga Romano. No, dati puro chaos yung nangyayari, puro civil war yung nangyayari sa loob ng Roma, at nabago niya yon. Dahil siya na ngayon namuno sa kabuuan ng mga nasasukupan ng mga Romano that time. Pero sa kabila ng kanyang pagiging great leader, despite of his greatness, Caesar Augustus was only a man. Siya ay isang tao lamang. Sa kabila ng kanyang pagbabago sa kaguluhan ng Roma at sa pagiging political hero niya that time, siya ay tao lamang at siya ay hindi katulad ng Kristo na ipapanganak sa panahong iyon. In verse 1 to verse 2, mababasa natin dito na nagkaroon nga ng command itong si Caesar Augustus, na magkaroon ng census. Augustus ordered a census throughout the Roman Empire. No? This registration or itong census na ito ay hindi ginawa para lamang sa record keeping or sa statistics. No? Kapag nagsisensus, di ba, yun yung karaniwang ginagawa. Alamin kung ilang pamilya yung sa lugar na yon, kung ilang tao yung nakatira doon, pero hindi yun yung pinaka main reason kung bakit nagkaroon ng census that time. Iyon ay para sa taxation sa mga taong nasasakupan ng Roma. At nangyari yun, ang first Roman census na ito ay naganap sa panahon ni Governor Quirinius o Governor Sirenio na nabasa natin kanina, tama? So pinapakita dito ni Lucas, no, sa tagpong iyon na totoo yung kwento patungkol kay Kristo. Dahil naitala sa history ang pangalan ng dalawang great leader na ito, si Quirinius at si Caesar Augustus, na nagpapatunay na sa panahon nila ipinanganak si Kristo. Okay, so napakatalino ni Lucas, di ba? Gumawa siya ng ganong paraan para ipakita kay Teopilo na totoo yung Kristo na kanilang pinapangaral. Dito naman tayo sa verse 3, sabi dito, all people under the Roman Empire went to their own towns to be registered. Nag-respond yung lahat ng tao na nasa sakupan ng Roma sa decree ng emperador na yon. Nakikita nyo yung kapangyarihan ng salita ng emperor that time? Isang command lang, isang decree lang. Lahat ng tao na sasakupan ng Roma ay nagsisikilos, sumusunod sa kanya. Napakita dito that Caesar Augustus had a very strong influence. His decree requiring people to register for a census enabled him to control a large number of people. Napakatindi pala na itong Augustus na to, no? Itong Caesar Augustus na ito, sa kabila ng kanyang sa pamagitan ng kanyang isang salita, ng isang command, maraming tao sumunod sa kanya. Pero sa kabila ng kanyang kapangyarihang yun, no? Nakita pala muna ni Augustus yung sarili niya na siya yung pinakamakapangyarihan tao sa panahong yun. Walang papantay sa kanya kasi lahat ng gustong sumakop sa kanyang posisyon, pinagtatalo niya sa labanan. Pero sa pamagitan nun, despite sa bagay na yon, sa kapangyarihan ng taong ito,
siya ay nagsisilbing puppet lamang ng ating Panginoong kay taas-taasan para mangyari yung kalooban niyang ipanganak si Kristo sa bayan ni David, sa city of Bethlehem. God uses man's strengths and weaknesses to accomplish His purpose. Kung ano man ang estado mo sa buhay ngayon, ikaw man ay makapangyarihan, ikaw man ay magaling, ikaw man ay kilalang tao sa panahong ito, o ikaw yung tao na mababa lamang sa lipunan, gagamitin ng Panginoon ang iyong estado sa buhay para gamitin ka niya sa kanyang purpose. No? Huwag mo sabihin na mahina ka, huwag mo sabihin wala kang tinapos sa buhay. Hindi ibig sabihin na hindi ka gagamitin ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, tinawag ka niya dahil meron siyang purpose sa buhay mo. Dumako naman po tayo sa verse 4 to verse 7. God orchestrated the birth of our Savior. Plinano na maigi ng Panginoon ang pagkasilang ng kanyang anak at ang ating Savior. Sabi sa verse 4 to 5, and Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed, who was with child. Dahil nga sa decree ng Emperor Augustus na ito, itong si Jose at si Maria ay nagtungo sa Bethlehem. Dahil doon sila nanggaling, yung pamilya nila, at sila ay galing nga sa angkan ni Haring David. Ayan. Dahil sila ay kapwa galing nga sa angkan ni Haring David. No? God permitted Augustus' plan to register all people in their hometowns so that Christ could be born in Bethlehem, King of David's birthplace. No? Napakaganda ng pagkakasulat dito ni Lucas kung papansinin natin. No? At dito pinapakita ng Panginoon na sinasakatuparan niya yung prophecy ng mga propeta sa panahon ng Old Testament. No? Kung babasahin natin yung Micah 5 verse 2, sabi dito, the Lord says, Bethlehem, you might not be an important town, kasi nga maliit lang yung lugar ng Bethlehem, in the nation of Judah, but out of you will come a ruler over Israel for me. His family line goes back to the early years of your nation. It goes all the way back to the days of long ago. No? Pinangako na pala ng Panginoon noon pa man sa pamagitan ng propeta niya si Micah, na nasa likuran, si Micah, ate Micah. Ayan. No? Na isisilang yung Messiah sa lugar ng Bethlehem, kung saan nanggaling yung isa sa pinakadakilang hari ng Israel. Pinapakita na itong si Kristo ay galing sa angkan ng hari kung siya ay tunay na hari. Hari ng Israel. Although Christ was not direct son of Joseph, Luke still shows that he came from the line of David through Joseph. Okay? So, hari ang ating Panginoon. Hari ng kaitaas-taasan. At dahil dito nagadap ulit yung prediction ng isang propeta na si Jeremiah. No, basahin natin yung Jeremiah 23 verse 5 to 6. Sabi dito, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. No? Pinangako na ng Panginoon sa angkan ni David, Beltran, hindi biro na ni Haring David, isisilang ang pinakadakilang hari. At yun nga, si Jesus Christ. Na siyang gagawa ng mga righteous na mga bagay dahil si Jesus Christ ay perfect. Okay? Pinapakita rin dito na hindi si Caesar Augustus ang leader na kailangan ng Israel. No? In fact, kailangan nila ng freedom mula sa Roman Empire na pinangungunahan ng emperador na ito. Dahil sila nga ay under sa authority ng Roman Empire. No? Hindi rin si King Herod yung kailangan ng bayang Israel. Kasi puppet lamang siya ni Augustus. At in fact,
itong mga Roman rulers na ito ay isa sa mga persecutors ng mga early Christians, no? Kaya kailangan nila ng freedom, ng kalayaan sa Roman Empire. Si Kristo lamang ang tanging kailangan nila na hari at Diyos ng bayang Israel. At hindi lang ng bayang Israel, kundi tayong lahat ng mga anak ng Panginoon. In verse 6, makikita natin dito na nasa Bethlehem na sila Mary and Joseph. At isisilang doon si Kristo. No, sa verse 6. Kung titingnan natin yung layo ng Nazareth sa Bethlehem, ito'y tinataya ng 80 miles, yung layo, or 129 kilometers. Kung titingnan natin yung layo, mula dito sa Valenzuela hanggang Kamiling Tarlac, yung layo ng kanilang paglalakbay. Sa panahon natin ngayon, napakadali na lang pumunta doon. Diba? Mga 2 oras, nandun ka na sa Tarlac. Pwede ka pang bumili ng chicharon sa bus. Diba? Pero sa panahon nila, walang bus, walang kotse, walang motor na magagamit. Anong meron lang? Donkey, asno, o kaya camel. Diba? At ang mahirap pa doon, yung kasama ni Jose, buntis. Diba? Malapit na mga anak. So kung i-estimate yung duration ng kanilang pagpunta doon, ito ay halos nasa 5 araw na paglalakbay papunta doon or higit pa. Okay? Makita natin dito yung guidance and protection ng ating Panginoong Ama kay Maria para siya ay magsilang ng batang lalaki sa bayan ng Bethlehem. Kung titingnan natin, hindi pinahintulutan ng Panginoon na maaksidente sila sa daan or manganak si Maria sa daan. Di ba? Malinaw na sinabi dito ni Luke na isinilang si Maria sa Bethlehem. Nandun yung guidance ng Panginoon at yung favor ng Panginoon sa babaeng si Maria at kay Jose. Marami rin na nagsasabi na ginamit ni Jose yung pagkakataong ito, yung census, para mailayo itong si Maria sa posibleng kapahamakan. Dahil nga sa maaga niyang pagbubuntis. Di ba? Maaga siyang nagbuntis eh. At ginamit niya ni Joseph itong pangyaring ito para mailayo sa kapahamakan si Maria. Ginamit ng Diyos ang census na ito upang protektahan ang ina ng ating Panginoong Jesucristo upang siya ay maisilang sa mundong ito. The orchestrated birth of the Messiah demonstrated God's great power. Yung planadong panganganak ni Maria kay Kristo ay pinapakita lang nito na makapangyarihan yung ating Diyos na sinasamba. Okay? So kung tayo nandito, sumasamba tayo sa Panginoon, hindi sayang yung ating pagbibigay ng worship sa Kanya dahil tunay na makapangyarihan yung Diyos. At ito'y pinatutunayan ng ating pinag-aaralan ngayon. In verse 7, Mary gave birth to a baby who would become a God and the Savior of the world. The prophecy of the prophet Isaiah was fulfilled in a manger at Bethlehem. Sabi sa Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself will give a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. Sa isang tahimik na gabi, habang maraming tao ang abala sa census ng emperador, ang hari ng mga hari at ang Diyos ng mga Diyos ay isinilang. Ang pagkasilang ni Kristo ay isa sa pinaka-importanting pangyayari sa balat ng lupa. Isa sa pinaka-importante. Ano pa yung mga isa pa sa pangyayaring masasabi natin importante, yun namatay siya sa cross. Diba? Kabilang nga ito sa pinaka-importanteng pangyayari sa balat ng lupa. Ngunit sa kabila ng pagiging importanteng pangyayaring ito, sinilang si Jesucristo sa pinaka-simple at pinaka-humble na pangyayari.
siya ay isinilang at inihiga sa isang sabsaban, sa isang pakainan lamang ng mga hayop. Dahil sa census na decree or command ni Augustus, naging abala ang maliit na bayan ng Bethlehem. Maraming tao ang nagsiuwian sa kanilang hometown, kabilang nga yung Bethlehem na napakaliit lamang na town or city. Kung kaya mapupuno yung mga inn, yung mga lodging that time. At kung papansinin natin, ibang-iba yon sa panahon ngayon. Yung Bethlehem, isa na totoong tourist spot ngayon. For sure, maraming mga hotel na yan. Pero ibang-iba ito sa pangyayari that time. Na konti pa lamang yung mga bahay na pwedeng tuluyan ng mga guests. So masasabi natin na kaya si Jesus Christ ay isinilang sa sabsaban dahil sa pangyayaring yon. Kakonti lamang yung mga bahay na pwedeng tirahan, tuluyan. Ang kadalasang depiction ng virgin birth ay ang kadalasang depiction ng virgin birth ay isang bahay ng mga alagaing tupa, mga hayop, na punong-puno nga ng mga hayop, no? Pero hindi ito naitala sa Bible. Walang specific na lugar ang naisulat sa Bible patungkol sa lugar kung saan ipinanganak mismo si Kristo. No, wala sa Bethlehem, pero hindi specific na dun sa bahay ng ganitong tao. No, walang ganon. Ang naitala lamang ay after na maisilang si Kristo, siya ay binalutan ng lampin at inihiga sa isang sabsaban. Hindi sa isang malambot na higaan, inihiga si Kristo sa isang batong sabsaban na punong-puno ng dayami. Kung gaano man kababa ang pagkasilang ni Kristo, siya naman ang pinakadakilang Diyos at tao sa panahong yon. Higit pa sa emperador ng time na yon, ng hari ng time na yon. All rulers in history have passed away, but the power and greatness of our Lord Jesus Christ will remain forever. Kung gaano man kadakila, kapangyarihan yung mga rulers sa history, mas dakila ang ating Panginoon. Ang lahat ng rulers sa kasaysayan ng daigdig ay lumilipas, ngunit ang kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo ay nananatili magpakailanman. Amen? So dumako po tayo sa second part ng ating message, The Shepherds and the Angels. Isa to sa favorite kong part sa pag-aaral natin ngayon. No, tingnan ninyo na maigi yung mga Bible, kung meron kayong dala, kasi maganda yung revelation ng Panginoon dito. No? Dito sa verse 8, makikita natin yung lamb-like king, yung hari na isang kordero, at yun nga si Jesucristo. Paano mo naman sabi, Kuya Edson, na lamb-like king si Jesus Christ? Tingnan natin, no? Sa gabing pagsilang ni Jesus Christ, may mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Sa gabing iyon, gabing-gabi, mayroon nagtatrabaho at nag-aalaga ng mga tupa sa parang o sa field. Sabi sa verse 8, sila ay nasa parang at buong gabing nagbabantay ng kanilang tupa. Ang Bethlehem, no? Kung titingnan natin yung mapa ng Israel, ang Bethlehem ay malapit sa lungsod ng Jerusalem. At yung Jerusalem ay yung lugar kung saan nandoon yung templo ng Diyos. Doon nagsasamba yung mga Hudyo, yung mga tao. At itong Bethlehem ay pinaka-source kung saan kumukuha ng mga tupa para ialay sa templo sa Jerusalem. Ang mga pastol na binanggit ni Luke sa verse 8 ay maaari nating sabihin mga Bethlehem shepherds na nag-aalaga ng mga tupang gagamitin na handog sa templo ng Jerusalem. In the Bible, si Kristo ay tinatawag din na Lamb of God who takes away the sin of the world. Mababasa natin yan sa John 1:29. Nakita nyo ba yung kakaibang katalinuhan dito ng Panginoon? Ang mga tupang galing sa Bethlehem na inahandog sa templo ng Diyos sa Jerusalem ay siya rin nagpapakita na hindi lamang si Jesus Christ ay hari, siya rin ay isang tupa ng Panginoon. Si Kristo ay isinilang sa Bethlehem hindi lang upang maging hari ng bayang Israel, kundi maging tupa na magsisilbing alay
sa ating Panginoong Ama para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. In verse 9 to 14, great joy in Jesus Christ. Great joy sa pamagitan ni Jesucristo. In verse 9, habang nagbabantay ng mga tupa, mga pastol, nagpakita sa kanilang harapan, ang anghel ng Panginoon. So ano ang magiging reaction ng mga pastol na ito? Katulad ng mga ibang tao, sila ay nakaramdam ng takot. Sa gitna ng madilim na gabing iyon, nagliwanag ang Diyos sa harapan nila sa pamamagitan ng anghel na ito. Hindi sinabi kung sino itong anghel na ito, no? So makakapatahimik si Kuya Gab sa likuran ngayon. Hindi, biro lang, no? So itong anghel na ito ay nagpakita sa mga pastol na ito. According sa scripture, people often respond with fear when they see angels in spiritual form. Kung babalikan natin yung Luke chapter 1 verse 11 to 12, kung saan nagpakita yung anghel na si Gabriel kay Zechariah, makikita natin dito na siya ay natakot. Diba? Doon din sa Luke chapter 1 verse 29 to 30, nung nagpakita si Gabriel sa nanay ni Jesus Christ na si Mary, siya rin ay nakaramdam ng pagkatakot. Ang extraordinary na pangyaring ito ay nagbigay ng matinding pagkatakot sa mga simpleng pastol na nagtatrabaho lamang sa gitna ng gabi na iyon. But despite the great fear of these shepherds, it will be replaced by great joy na mababasa natin sa verse 10 to verse 11. Sabi dito, huwag kayong matakot, sabi ng anghel sa mga pastol. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isisilang sa inyo ngayon sa bayan ni David, sa Bethlehem, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. The good news announced to the shepherds will not only bring joy to them, but to all the people who will hear it. Ano ang good news na ito, Kuya Edson? Ito ang pagkasilang ng ating Diyos sa tagapagligtas, ang tunay ng hari ng bayan ni David at kordero ng Diyos na magtatanggal ng kasalanan sa sangkatauhan, sa bayan ng Israel at sa atin. Ang takot na nararamdaman ng mga pastol na ito ay maaaring napalitan ng amazement at ng great joy dahil ang iniintay nilang Messiah ay pinanganak sa panahon nila. Verse 12, nagbigay ng sign or direction ang anghel kung saan makikita itong Kristo na ito. Ang Bethlehem ay isang maliit na lungsod, tulad ng sinabi ko kanina, kung kaya hindi mahirapan ng mga pastol na hanapin si Jesus sa panahong yon. Kung babasahin natin yung verse 12 ng maigi, hindi direktang inutusan ng anghel itong mga pastol na ito upang hanapin at sambahin ang baby Jesus. Ngunit sa tono ng pananalita ng anghel na ito, binibigyan niya ng pahinintulot na puntahan at sambahin nila ang Messiah. Makikita din natin dito yung intention ng ating Panginoon. Pinahayag ng anghel ang gospel sa mga common shepherds upang ibahagi din nila ito sa iba pang mga tao. Mababasa natin yan sa mga susunod na mga verse. No? Ang gospel or ang good news ay available sa lahat ng tao. Sila man ay prominenteng tao, katulad nila Augustus, nila King Herod, or sila man ay mga bababang klaseng tao tulad ng mga shepherd na ito, ang gospel ay available sa lahat ng tao. The gospel of Jesus Christ is available to all who are willing to believe it and share it. Nire-reveal ng Panginoon si Kristo sa buhay ng tao kung ito ay paniniwalaan niya at mayroong desire na bahagi sa iba pang tao. I hope and pray na tayo nananampalataya sa gospel nating pinaniniwalaan, nating pinangangaral, at willing din tayo na ibahagi ito sa ibang tao. Sa verse 13 to 14, sabi dito,
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." The same group of shepherds, initially terrified by the appearance of one angel, are now privileged to see a massive group of angels praising God. No? Una, isang anghel lang yung nakita nila. Pero bumukas yung langit at nakita nila yung napakaraming anghel na nagpupuri sa Panginoon. Isang napakatinding pangyayari na hindi basta-basta may experience ng tao, sila ay privileged na makita yon. Glory to God in the highest. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ang papuring ito ng mga anghel para sa Diyos ay tumutukoy din sa pagkasilang ni Jesucristo that time, na siya ay pinanganak sa sanlibutan. The life and ministry of Christ would bring glory to God in the highest heaven. Dahil sa pagkasilang ni Jesus sa sangkatauhan, ay masasakatuparan ng dakilang pagliligtas ng Panginoon sa ating lahat. Plano ng Diyos na ang Kristo ay maging tao, mamuhay na kasama ng mga tao, upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Biruin niyo yung katotohanan ito, si Kristo ay sinilang sa mundong ito upang mamatay sa cross para sa ating lahat. And on earth, peace among those with whom He is pleased. At sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya ng Panginoon. Kapayapaang tinutukoy dito ay hindi universal declaration of peace toward all humanity. The peace of God is only available for people who truly know Christ as Lord and Savior. Meaning, ang peace of God ay available lamang sa mga taong may tunay na relasyon kay Kristo. Sa mga Kristiyano na katulad natin. Sila yung mga tao na nakareceive ng favor ng Diyos. Hindi dahil sa ginusto nila, kundi dahil sila ay pinili ng Panginoon. Tulad ng mga pastol ng gabing yon, ginusto ba nila na makita yung isang anghel at sila ay biglang matakot na lamang? Hindi nila in-expect yun at hindi rin nila ginusto ng panahong yon. But by God's grace, they found favor in the Lord and heard the gospel of Jesus Christ delivered by the angel of God, and they believed. Naniwala sila. Kung i-reveal ng Panginoon, ang salvation ay nanggagaling lamang sa Panginoon at siya yung nag-i-initiate na marinig ito ng tao. At once na marinig ito ng tao at mayroon silang pananampalataya, natanggapin iyon, sila ay maliligtas. Katulad ng mga pastol na ito. As Christian, we found favor with the Lord not because of our merit, not because we deserve it, but because of God's grace. And as a result, we experience the peace of God in Christ Jesus. Dahil sa grace ng Panginoon, tayo ay nakakilala sa Kanya at sumasampalataya sa Kanya. At dahil dito, tayo ay may tunay na kapayapaan na nanggagaling lamang kay Kristo. Tulad ba tayo ng mga herdsmen na ito, ng mga shepherd na ito, na merong kinakatakutan sa buhay? Panigurado lahat tayo meron tayong pagkatakot sa mga bagay na pwede mangyari sa atin. Pero kung tayo ay na kay Kristo na, papalitan niya yon ng great joy and peace na kay Kristo lamang natin matatagpuan. Verse 15 to 21, joy in Christ produces excitement to seek and savor Him. Basahin po natin ang sabi dito sa 15 to 16. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger.
Nung umalis na yung anghel ng Panginoon, yung mga anghel ng Panginoon, nagkaroon sila ng desire, itong mga pastol na ito, para hanapin at kilalanin yung tagapagligtas na sinabi ng anghel ng Panginoon. Ang takot na naranasan ng mga pastol na ito sa verse 9, na napalitan naman ng joy and amazement sa good news na kanilang narinig sa anghel, ay nagbunga naman ng excitement to seek and savor Jesus Christ face to face. Yeah. Sa scripture, hindi explicit na sinabi dito na kung bakit, ano yung dahilan, kung bakit napakinggan o nireveal ng anghel ng Panginoon yung gospel sa mga shepherds na ito. Maaari naman kay Augustus, di ba, na makapangyarihan. Kapag narinig ito ni Augustus at pinamalita sa maraming tao, marami ang maniniwala kasi makapangyarihan siya. Pwede rin naman kay King Herod, na hari ng Judea that time, ng Israel, na makapangyarihan din. Cellphone ko ata yun. Ayun. Pwede naman sa hari. Pero bakit sa mga pastol na isa sa mga pinakamababang antas o trabaho sa panahong yon? Bakit, Kuya Edson? Marahil nais ng Diyos na ipakita na ang gospel ay hindi nakabase sa antas ng buhay natin. Tanging ang Diyos lamang nagre-reveal nito sa agugustuhin niyang tao. Ito ay para sa lahat at para sa mga mayayaman at para rin sa mga ordinaryong tao. Pinapakita rin dito na consistent na ginagamit ng Panginoon ang mga ordinary men to accomplish His will. No? Kung mapapansin natin, yung mga pinipili ni Jesus Christ ng Panginoon na yung mga ordinaryong tao lang. Mga mangingisda, mga makasalanang tao, katulad nila Zacchaeus, na isang tax collector, marami pang iba. Gusto sabihin dito, i-emphasize na gumagamit ang Panginoon ng mga maliliit na tao para ipahiya yung mga tao na sa paningin ng sanlibutan ay importante. Bukod pa dito, ni-emphasize din dito ang humble circumstances of Jesus' earthly life at ang kawalan ng interes ng mga political leaders sa kanya sa panahong yun. Kasi napakababa lang di ba? Pero si King Herod nagkaroon ng interes pero gusto siyang papatayin, di ba? In verse 16, ginamit ng Diyos ang detailed sign ng kanyang anghel upang madaling makita ng mga pastol si Kristo sa Bethlehem. Katulad sinabi ko, maliit lamang yung Bethlehem, kaya madali lamang mahanap ng mga pastol yung Kristo na hinahanap nila, yung sanggol na hinahanap nila. And for sure, 100%, walang ibang mga sanggol doon na isinilang tapos inhiga sa sabsaban. For sure, unique yun. Si Kristo lamang yun. At kapag nakita nila yun, ito yun. Ito yung sinasabi ng anghel. Ito yung dapat nating sambahin. Mga kapatid, tulad ng mga pastol, the Lord will provide a way for us to know Jesus Christ completely. Siya yung gagawa ng paraan para makita natin at makilala natin ang husto, si Kristo. If we desire to seek and savor Him, meaning kung gusto natin siya makilala at i-cherish yung kanyang katangian, God Himself will lead us to Jesus Christ. Nawa ay hanapin natin yung Panginoon, i-savor natin siya, i-cherish natin siya, i-treasure natin siya. At kapag yun ang ating desire, ipapakilala ng Panginoon kung sino siya sa ating buhay. Amen. In verse 18 to 19, other people have heard the gospel, the good news. After nilang makita si Jesus na balot ng lampin at nakahiga sa sabsaban, at nakita nila si Mary and si Joseph, ibinahagi nila kung ano yung na-experience nila, yung na-encounter nila, ano yung narinig nila sa mga anghel, sa anghel ng Panginoon. At kung titingnan natin sa verse 18, makikita natin sa verse 18 na hindi lamang si Maria at hindi lamang si Jose yung nandoon. Sinabi doon na na-amaze yung mga taong nakarinig ng gospel, ng testimony ng mga apostol na ito. Meaning, habang papunta pa lamang itong mga apostol na ito sa sabsaban kung saan nakahiga si Kristo,
ay pinapamalita niya na nila ito sa mga tao na nakakasalamuha nila. Meron ako nakitang anghel at sinabi niya yung tagapagligtas ay isinilang sa gabing ito. Siya ay nakahiga sa sabsaban. Marahil yung sinasabi nila sa mga tao nakakasalubong nila habang sila ipapunta kay Kristo. Na ipapamalita na yung gospel sa gabing isinilang si Kristo. At nawa, mga kapatid, tayo ganun din. Kapag nakilala natin si Kristo, nawa magkaroon tayo ng desire, ng eagerness to share the gospel sa mga tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Verse 19, nung marinig ito ni Mary, ito ay kanyang binigyan ng halaga. Siya ay nagnilay-nilay, no, sa bagay na ito. Dahil minsan niyang na-experience ito. Minsan nang nag-reveal ng announcement ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel sa buhay niya. At ito nga ay si Kristo. Siya rin ay nagagalak dahil ginamit siya ng Panginoon upang isilang si Jesus Christ sa pamamagitan ng buhay niya. Buong puso niya itong pinagbulay-bulayan at ito ay kanyang binigyan ng halaga. Mga kapatid, let's be grateful for everything that God does in our lives to fulfill His purpose. Nawa, kapag may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin para mangyari yung plano niya sa kanyang ministeryo, nawa ito'y pahalagahan natin at gamitin natin bilang papuri sa ating Panginoon. In verse 20, ang buhay ng mga pastol na ito ay lubusang nagbago after ng pangyayaring ito. From terrified shepherds into joyful and worshiping men of God. Una, natatakot sila. Grabe yung pagkatakot nila sa pagkakita ng anghel. Sino ba sila? Mga pastol lamang. Bakit magpapakita sa kanila yung anghel ng Panginoon? Hindi lang isa, marami. Pero sa kabila ng bagay na yon, at sa pamamagitan ng lahat ng kanilang na-experience that time at narinig yung gospel, sila ay naging joyful at natutong magbigay ng papuri sa Panginoon. The shepherds are heading back to their fields with great joy in their hearts after visiting a newborn Jesus Christ. After hearing the gospel of Christ, they respond immediately. No? Yun yung maganda doon. After nilang marinig yung gospel, sila ay kumilos agad. Sila ay pumunta kay Kristo para magsamba, bigyan ng papuri, at binahagi yung gospel sa ibang tao. Ginagawa ba natin yun, mga kapatid? Ginagawa ba natin yun kapag na-experience natin yung Panginoon sa ating buhay? Immediate ba tayong kumikilos para bigyan siya ng kapurihan? Upang ibahagi yung gospel sa ibang tao? Nawa ay ginagawa natin ito, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga pastol na ito ay simpleng tao lamang at ginamit sila ng Panginoon para sa malaking purpose ng Panginoon na maibalita sa maraming tao ang patungkol kay Kristo. Gumagamit ang Diyos ng mga mahihina sa paningin ng mundong ito to shame the wise and important people of this world. Ang gospel ay universal and accessible, kung kaya gamitin natin ito sa ikatataas na pangalan ng ating Panginoon. Oo, mahina tayo, marami tayong flaws and weaknesses, pero gagamitin tayo ng Panginoon kung tayo ay available na magpagamit sa Kanya. Amen? Para sa last verse natin, sa verse 21, sabi dito, and at the end of 8 days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. After ng birth ni Kristo, after ng 8 days, pinatuli itong batang sanggol na ito na si Jesus Christ. Dahil nga sa tradisyon ng mga Hudyo, sa Leviticus 12:2-3, na kapag isinilang yung
isang batang lalaki, dapat siyang tuliin sa ika-8 araw bilang pagpapakita ng kalinisan. No? At dahil si Kristo ay pumunta sa mundong ito, hindi upang sirain yung law, kundi i-fulfill ito, ginawa niya ito. At dahil righteous yung kanyang mga magulang at obedient sa law ng Panginoon, ginawa nila ito para sa Panginoon. At kung papansinin natin, pinangalan ng Jesus ang batang ito. Dahil kung titingnan natin sa chapter 1, binigyan ng utos ng anghel si Maria na gawing pangalan ng batang ito ay Jesus. So Kuya Edson, ano nga bang ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ang pangalang Jesus or Jesus ay galing sa Greek word na Jesus at sa Hebrew word na Yehoshua, na ang kahulugan ay the Lord is salvation. Ang Diyos ang kaligtasan. Dumating si Kristo sa daigdig upang magbigay ng kaligtasan sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Jesus is not only a king from David lineage. He is not only the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is not only the Lord of angels. He is also the Savior of the world. The God-man, Jesus Christ, came to this world to save us. Ang batang nakahiga sa pakainan ng mga hayop sa panahong iyon, ang Diyos at tagapagligtas natin, na dapat nating kilalanin at sambahin at ibahagi sa marami pang tao. In conclusion, mga kapatid, Jesus Christ came to this world in humility in order to save us from our sins, from the punishment we deserve. So we must give Him the highest honor and praise and share the gospel to other people. Huwag tayong manahimik, no? Kung napapakinggan natin yung salita ng Panginoon, ipamahagi natin dito sa iba. Tulad ng ginawa ng mga pastol na yon sa gabing iyon. Gamitin natin ang lahat ng pagkakataon upang bigyan ng kapurihan si Jesucristo na isinilang para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po na napakabuti ninyo, ibinigay ninyo ang inyong dakilang anak na si Jesucristo upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Nawa ay kilalanin po namin siya ng gusto, hanap-hanapin po namin siya, at kami po'y mauhaw sa inyo pong salita upang makilala po namin ng gusto ang Diyos na aming sinasamba, ang tagapagligtas namin, na someday ay makakasama namin sa kaharian ng langit. Naway kami po ay magkaroon ng courage, O Lord God, to share the gospel sa iba pang mga tao. Huwag po kaming manahimik, Panginoon ko. Huwag po naming aksayahin yung aming panahon na hindi po binabahagi yung good news namin po natanggap. At naway kami po yung maging kagamit-gamit at pagpapala sa buhay ng marami pang tao, Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.